Sabi ni Jesus na mahal, dalhin niyo ang aking pasal, kamuang ko'y tularan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Isang araw ng pamamahinga, si Jesus ay inanyayahang kumain sa bahay ng isang pinuno ng mga Pariseyo at binabantayan nilang mabuti ang kanyang mga kilos. Napansin ni Jesus na ang pinipili ng mga inaanyayahan ay ang mga upuang nakalaan sa mga piling panauhin. Kaya't sinabi niya ang talinghagang ito, kapag inanyayahan ka nino man sa isang kasalan, huwag mong pipiliin ang tanging upuan, baka may inanyayahang lalong tanyag kaysa iyo. At lalapit ang nag-anyaya sa inyong dalawa at sasabihin sa iyo, maaari bang ibigay ninyo ang upuang iyan sa taong ito? Sa gayoy mapapahiya ka at doon malalagay sa pinakaabang upuan. Ang mabuti, kapag naanyayahan ka, doon ka maupo sa pinakaabang upuan, sapagkat paglapit ng nag-anyaya sa iyo, ay kanyang sasabihin, kaibigan, dini ka sa kabisera. Sa gayon, nabigyan ka ng malaking karangalan sa harapan ng mga panauhin, sapagkat ang nagpapakataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. Sinabi naman ni Jesus sa nag-anyaya sa kanya, kapag naghanda ka, huwag ang mga kaibigan mo, mga kapatid, mga kamag-anak o mayayamang kapitbahay ang aanyayahan mo, sapagkat aanyayahan ka rin nila at sa gayoy nagantihan ka. Kaya kung ikaw ay maghahanda ng isang malaking salo-salo, ang mga pulubi, mga pingkaw, mga pilay, at mga bulag ang anyayahan mo, hindi sila makagaganti sa iyo at sa gayoy magiging mapalad ka. Gagantihan ka ng Diyos sa muling pagkabuhay ng mga banal. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pwede bang batiin nyo din po ang inyong katabi ng magandang umaga? Mga kapatid, tayo pong lahat bilang isang bayan ng Diyos ay nagkakatipon sa araw na ito. Ngayon pong 22 linggo sa karaniwang panahon. At kung napakinggan po natin maigi mga kapatid, ang mga pagbasa natin para sa araw na ito po ay nagpapatungkol sa isang salita. At ano po ang salitang ito? Pagpapakumbaba. Pwede po ba nating ulitin ang salitang pagpapakumbaba ng sabay-sabay? Sana po kung meron mang isang bagay na maaalala po ninyo sa pagdalupon nyo ng misa ngayong araw na ito, dito sa simbahan ng Quiapo, maalala po ninyo ang salitang pagpapakumbaba. Sa panahon natin, mga kapatid, paano po ba natin nirerespeto ang isang tao? Madalas, nirerespeto natin ang isang tao kapag ang isang tao ay merong sinasabi sa buhay. Tama po ba? Kapag ang isang tao ay may pera, rerespetuhin niyo po ba ang taong iyon? Marahil sa panahon natin ngayon, rerespetuhin natin yan. May pera yan eh. Sa panahon natin ngayon, rerespetuhin po ba natin ang taong makapangyarihan? May posisyon sa gobyerno.
inilahal natin sa posisyon sa gobyerno, rerespetuhin po ba natin? Dapat. Dahil pinili natin silang upang maglingkod sa atin. Sa madaling salita mga kapatid, madalas ang respeto sa ibang tao nakikita sa titulo. Madalas ang respeto sa isang tao nakikita dahil mataas ang kanyang pinag-aralan. Ang respeto sa isang tao nakikita dahil meron siyang sinasabi sa buhay. Pero mga kapatid, pinapaalalahanan po tayo mga kapatid na ang respeto sa ibang tao hindi dapat nababase dahil siya ay may posisyon, dahil mataas ang kanyang pinag-aralan, kundi ang respeto sa ibang tao dapat ipinagkakaloob dahil nakikita sa kanya ang kapakumbabaan. Sinasabi po sa ating ebanghelyo sa araw na ito, kapag inanyayahan ka sa isang kasalan, huwag ka kagad uupo sa upuan ng mga piling panauhin. Kasi minsan tayo po, binabase natin ang respeto natin sa iba, depende sa kanilang posisyon. Pero tandaan natin mga kapatid, ang respeto, hindi lamang siya binibigay. Respect is not only given to people, but respect should always be earned. Kung gusto mong respetuhin ka ng iba, dapat karespe-respeto ka. Kung gusto mong igalang ka ng iba, dapat kagalang-galang ka. At kung gusto mong ikaw ay maging karespe-respeto at maging kagalang-galang, ano ang sabi ni Jesus sa ating ebanghelyo? Magpakumbaba. Ang kapakumbabaan ang magtuturo sa atin upang tayo ay matutong gumalang sa iba at upang tayo din ay galangin ng iba. Mga kapatid, ang respeto hindi nakukuha sa titulo. Ang respeto hindi nakukuha sa posisyon. Paano ka rerespetuhin kahit ikaw ay may posisyon kung kunukulimbat mo naman ang pera ng sambayanan? Paano ka igagalang kung ang pera ng sambayanan ginagamit mo sa sarili mong kapakanan? Ang respeto ay pinagkakaloob dahil marunong kang magpakumbaba. Respect is not only given, but respect is something to be earned. And you can only earn that respect if you know how to humble yourself. Nakakalungkot po, no? Sa panahon po natin ngayon, minsan depende po sa upuan na ipinagkakaloob sa atin kung paano tayo nirerespeto ng ibang tao. Hindi lang ho yan kung saan-saan. Minsan nakakalungkot kahit sa loob ng simbahan. Kapag ikaw ay may posisyon, saan ka pinauupo? Sa unahan. Pero kapag wala kang sinabi sa lipunan, saan ka nakaupo? Kung saan-saan. Minsan kapag nakaupo ka sa unahan, rerespetuhin ka dapat. Pero kapag ikay nakaupo kung saan-saan, bahala ka sa buhay mo. Siguro pagpapaalala to sa atin mga kapatid. Kung gusto natin na tayo respetuhin at galangin, dapat marunong kang magpakumbaba. At sa kapakumbabaan mo na yan, matatamo mo ang respeto at paggalang sa iyo ng ibang tao. Sa mga magulang po na nandito, gusto niyo po bang respetuhin kayo ng mga anak ninyo? Mga magulang, gusto niyo po bang respetuhin kayo ng mga anak ninyo?
ipakita po ninyong karespeto kayo. At kapag sinabi ninyo sa anak ninyo, umuwi kayo ng tamang oras, kayo mismo dapat ang umuwi ng tamang oras. Kapag sinabi ho ninyo sa mga anak ninyo, anak, bawal kang manigarilyo ha, bawal kang mag-vape, bawal kang magbiso. Siguraduhin po ninyo na kayo mismo ay hindi ang nangunguna sa biso. Kung gusto natin na tayo ay respetuhin, we should always gain, we should always earn that respect. Maliwanag po ba yon? Parang ang sama po ng tingin sa akin ng mga magulang. Maliwanag po ba yon? Pangalawang bagay po na marahil ipinapaalala sa atin sa araw na ito, sinabi po ni Jesus sa pangalawang bahagi ng ating ebanghelyo, kapag naghanda ka, huwag ang mga kaibigan mo, mga kapatid, mga kamag-anak o mayayamang kapitbahay ang anyayahan mo, sapagkat aanyayahan ka rin nila at sa gayoy nagantihan ka. Mga kapatid, kapag ang tao ay mayabang, ang nakikita niya lamang tama, sino? Ang kanyang sarili. Kapag ang tao ay mayabang, ang nakikita niya lamang na mabuti ay sino? Ang kanyang sarili. At kapag nakikita lamang niya ang kanyang sarili na mabuti, magaling, ano pong tawag doon? Mayabang, pabida. At minsan kapag ikaw ay mayabang, gagawa ka ng isang bagay hindi dahil mabuti ang iyong ginagawa. Bagkus gumagawa ka ng isang mabuting bagay dahil lagi kang may hinihiling na kapalit. Tama po ba yun? Gagawa ako ng mabuti, tutulong ako sa iba. Para kapag ako naman ang nangailangan, tutulungan din ako. Magpapautang ako upang bigyan ko ng tubo. Pero mga kapatid, ganoon ang pag-iisip ng mayabang, laging sa sarili. Pero ano ang sinasabi ng Panginoon? Kapag ikaw ay nagbigay, huwag kang hihiling ng kapalit. At sino lamang ang taong makakagawa noon? Ang taong marunong magpakumbaba. A humble person will do good things, not only because he wants to be good in the eyes of others, but a humble person will do good things because this is the best thing to do. And if it is the best thing to do in the eyes of God, he would always do it because he loved God so much. Ang taong marunong magpakumbaba, gagawa ng mabuting bagay dahil sa kanyang pagmamahal sa Diyos. Sa madaling salita, mga kapatid, kung mayabang ka, gagawa ka ng isang bagay upang papurihan lamang ang iyong sarili. Pero kapag ikay nagpapakumbaba, gumagawa ka ng magandang bagay upang laging magbigay papuri sa Diyos. Kaya hamon po yan sa atin ngayon, mga kapatid, ha? Kung ang puso po natin ay nagpapakumbaba sa lahat ng bagay na ginagawa natin, hindi dapat yan nakatuon sa sarili, kundi laging yan nagbibigay papuri sa Diyos. At yun po ang kapakumbabaan. Panghuli, mga kapatid, kung napakinggan po natin maigi ang ating unang pagbasa para sa araw na ito, sinasabi po sa atin doon na ang taong nagpapakumbaba ay tunay na pinagpapala. At pinapaalala po sa atin sa ating ikalawang pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo, ang panawagan po sa atin na ang tunay na nagpapakumbaba, kailangan ang Diyos, kailangan si Jesus sa kanyang buhay.
At dahil kailangan natin si Jesus at kailangan natin ng Diyos sa ating buhay, napupuno tayo ng biyaya at pagpapala. Sa madaling salita mga kapatid, sino ang nangangailangan sa Panginoon? Sino ang nangangailangan sa mahal na pong Jesus Nazareno? Ang bawat isa sa atin. At masasabi lang natin na kailangan natin ng mahal na pong Jesus Nazareno dahil tayo'y nagpapakumbaba. Ang isang taong mayabang, sasabihin niyang hindi niya kailangan ng Diyos. Ang taong mayabang, sasabihin niyang walang Diyos. Pero ang taong nagpapakumbaba, sasabihin niyang merong Diyos at kailangan ko ang Diyos. Mga kapatid, tingnan nga po ninyo ang inyong katabi. Sabihan nyo nga po yung katabi ninyo, huwag kang mayabang. Magpakumbaba ka. At sa kumbabaan na yan, mga kapatid, sinasabi sa atin at pinapaalala sa atin, ang taong nagpapakumbaba, tunay na pinagpapala. Ang taong nagpapakumbaba, tunay na pagkakalooban ng biyaya. Huwag po tayong mayabang dahil ang kayabangan na yan ang sisira upang tayo'y igalang ng iba. Huwag tayong magyabang dahil kung tutuusin sa harapan ng Diyos, kahit ano pang meron tayo sa mundong ito, sa harapan ng Diyos, wala naman talaga tayong pwedeng ipagyabang. Huwag kang magmayabang dahil lahat ng meron ka ay dahil yan sa kabutihan at pagmamahal sa iyo ng Diyos. Mga kapatid, ngayon pong ika-22 linggo sa karaniwang panahon, pinapaalalahanan po tayo ng 3 bagay. At nawa po itong 3 bagay na ito ang huwag nating makalimutan sa pagdalo natin ng misa at mabaon po natin sa pag-alis natin at pagbalik natin sa ating mga kanya-kanyang tahanan at komunidad. At ano po itong 3 bagay na ito? Magpakumbaba, magpakumbaba, magpakumbaba. Amen.